At hindi na nga nakapagpigil si Senator Amy Marcos. Tuluyan na nang nilaglag ang kanyang kapatid na si BBM. Abay, for the show na lang pala ang magaganap na impeachment trial sa Senado dahil alam nila sa umpisa pa lang na walang bilang para makonvict si Vice President Sara. Kaya ngayon ang target pala nila ay no elections ngayong 2028. Ayon nga sa post na Ate Joey DeVive, impeachment trial is for show. They will not get the number needed. No election is the next target. Con-as na ang gusto nila. Term extension, no election. They will not stop until they stop Vice President Sara. Bilang patunay, narito ang video. Panoorin natin. Nina, sorry. Pwede niyo po ulitin yung sinabi niyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? That was it to stop Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung con-as. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang con-as. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. And no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. Grabe. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just the sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Totoo. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right. So grabe pala ang kanilang paghahadlang. Age requirement para sa pagkapangulo ay babaguhin din nila para lang hindi makapasok at hindi ma-qualified si Vice President Sara sa pagkapangulo. Grabe na talaga ang mga kongresista na ito at sobrang takot na takot kay Vice President Sara. Ito pa ang video, ipagpatuloy natin. Senator, these are very serious accusations even against the president. I just want to ask you. Yes, kapatid niya yan eh. Who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there. Pinagmamalaki nila, pinag-uusapan. Sa loob din ng Kongreso. To so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipusita. At kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Pinangalanan na niya. Pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto lang ng maigi. So ayun, si Senator Amy mismo ang nagsabi galing sa kanyang bibig pinangalanan na niya si Romualdez, si Sandro Marcos at ang kanyang kapatid na si BBM. Talagang matindi
ang kanilang pagpupursige na mapigilan si VP Sara sa pagtakbo sa 2028 elections. So package na pala itong naging pag-uusap o yung pagboto sa impeachment ni Vice President Sara ay package na pala ayon kay Senator Amy Marcos. Merong cash, merong infrastructure projects, at huwag na daw mag-alala sa mga banta ng mga simbahan o yung mga religious group na boboto sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya naman pala, huwag nang mangangamba dahil wala palang magaganap na election sa 2028. Kaya pala itong si Representative Zamora, kamakailan lang ay nagyayabang, sabi niya, hindi kami natatakot sa susunod na eleksyon. Ay kaya naman pala, ito ang sabi ni Senator Amy Marcos, parang isinusulong na walang magaganap na eleksyon sa 2028 at hanggang 2031 pa. May term extension pa ang mga kongresista. Tiba. So kung matuloy ang CONAS na ito, ay tama si Senator Amy Marcos sa kanyang statement ngayon na ibinulgar. At hindi lang sinungaling si Senator Amy Marcos. At kapag itinuloy naman nila itong CONAS na ito, lalabas na magiging kontrabida ang Kongreso. So nice move ang ginawa ni Senator Amy Marcos. At napakatapang dahil kung dati hindi niya pinapangalanan. Pero ngayon napangalanan na niya mismo si Martin Romualdez, Sandro Marcos at Bongbong Marcos na kanyang kapatid mismo. Buti na lamang na bago na ang liderato sa Senado. So talagang nandyan pa rin ang Panginoon na kumikilos ng palihim para sa ikabubuti ng Pilipinas. At tama rin yung naging pananaw ni VP Sara kamakailan lang na walang magaganap na 2028 elections. Talagang nararamdaman na niya. At mabuti na rin ang ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos. Huwag na nating hayaan pa na mangyari ang kanilang masamang hangarin at binabalak para lamang sa kanilang pansariling interes at para ma-survive nila ang kanilang political career. Ay gagawin nila ang mali. Sang-ayon ba kayo sa kanilang binubuong CONAS na ito para ma-extend ang kanilang termino ng mga buwayang kongresista na ito na nagpapahirap lalo sa taong bayan? At papayag ba kayo na hindi magkakaroon ng 2028 elections na siyang inaasahan na ng taong bayan na tatakbo si Vice President Sara sa pagkapangulo ngayong 2028 elections? Talagang ngarag na sila para mapigilan si VP Sara. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at makita-kita ulit tayo sa susunod na video.